Naisip mo na ba kung bakit kahit nakilala si Diyos sa kanyang walang hanggang pagmamahal, hindi niya inililigtas ang ilang tao? Ang tanong na ito ay nagbibigay ng isang kapana-panabik na pananaw tungkol sa kalikasan ng banal na pagmamahal, bagamat malawak at hindi mapapasubalian ang kanyang pagmamahal, mahigpit na sinusunod ng Diyos ang kanyang mga prinsipyo. Karaniwan sa mga Kristiyano ang paniniwala na ang layunin ng Diyos ay para sa lahat ng tao, anuman ang kasarian, edad o pinagmulan, na may hangaring maligtas ang bawat isa. Ito ay sinusuportahan ng banal na kasulatan sa Pafuran Timoteo 4 na nagsasabing nais ng Diyos na lahat ay maligtas at magkaroon ng kaalaman sa katotohanan. Subalit, paano naman ang mga tila malayo sa pagtanggap ng kaligtasan? Sa video na ito, tatalakayin ko ang 7 uri ng mga tao na maaaring makaranas ng hamon sa kanilang espiritual na paglalakbay. Sa madaling salita, ilalarawan ko ang 7 uri ng mga individual na maaaring hindi makatagpo ng kaligtasan. Mahalagang maging mapagmatyag. Marami ang maaaring hindi namamalayang nahaharap sa mga balakid sa kanilang paghahanap ng kaligtasan. Kaya't manatiling alerto at pag-isipan, may koneksyon ba ang alinman sa mga ito sa iyong espiritual na paglalakbay? Ang mga natutunan dito ay maaring mahalaga upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng banal na pagmamahal at kaligtasan. Mangyaring bigyang pansin ang video na ito, makiisa sa mga panalangin at tanggapin ang mga biyayang ipinagkakaloob sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Bago natin talakayin ng mas malalim ang usaping ito, suportahan kami. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at ipalaganap ang mahalagang mensaheng ito. Ang iyong pakikilahok ay nakakatulong upang maikalat ang ebanghelyo, maabot ang mas maraming tao at mapalakas ang kaharian ng Diyos sa lupa. Mga minamahal na mananampalataya, hinaharap natin ang isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng tao sa mundong ito ay maliligtas. Ang katotohanan ito ay isang malinaw na babala, lalo na sa mga madalas dumalo sa simbahan. Ang pagdalo lamang sa mga serbisyo tuwing linggo, aktibong pakikilahok sa mga gawain sa simbahan, pagbibigay ng ikapu, pag-aangkin ng titulong Kristiyano, pagsasalita ng makadiyos, o maging ang pagbibinyag ay hindi garantiya ng kaligtasan. Maliwanag itong inilalarawan sa Biblia sa Mateo 7:21-22, kung saan nagbabala si Jesus tungkol sa araw ng paghuhukom. Marami ang magsasabing gumawa sila ng mga himala sa kanyang pangalan, ngunit itatakwil niya sila na sinasabing, "Hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Ang paalalang ito ay humihimok sa atin na suriin ang ating tunay na kalagayan sa harap ng Diyos kapag dumating ang araw ng paghuhukom. Isaalang-alang ang mahalagang tanong na ito, kung babalik ang Panginoon ngayon, handa ka ba at karapat-dapat bihis ng kanyang katuwiran at walang kapintasan sa kanyang harapan? Ang pagninilay dito ay hindi lamang mahalaga, ito ay napakahalaga para sa ating espiritual na paglago. Ipagpasalamat na maging bahagi ng video na ito sa isang mahalagang pagkakataon tulad ng paalala sa 2 Korintos 5:10 na sinasabi na lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng nararapat ayon sa ginawa habang nasa katawan, mabuti man o masama. Talakayin natin ang 7 uri ng mga individual na ayon sa kasulatan ay hindi makakatanggap ng kaligtasan. Ang unang uri ay ang mga hindi naniniwala. Ngunit ano ang katangian ng isang hindi naniniwala? Sila ang mga individual na hindi tinatanggap ang mga pangunahing katotohanang Kristiyano ng kapanganakan, kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Maliwanag sa kasulatan na kung wala ang pananampalatayang ito, hindi makakamit ang kaligtasan.
Ang paniniwala sa Diyos at sa Kanyang anak si Hesukristo ay tanging daan sa kaligtasan mula sa kasalanan at sa kapangyarihan ni Satanas. Binibigyang diin ito ng tanyag na talata sa Juan 3:16 na sinasabi na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Madalas na hindi napapansin ang pagiging simple ng daan tungo sa kaligtasan, kaya't ang kawalan ng paniniwala ay isang mapanganib na kalagayan. Ang pangalawang grupo ay ang mga individual na sinusubukang makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan bukod kay Hesukristo. Sa Juan 5:40, sinasabi na may mga pumipiling hindi tanggapin si Jesus upang makamtan ang buhay. Siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama at walang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Pinagtitibay ito ng gawa Pantra Ndwandlev na nagsasabing walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao upang tayo'y maligtas kundi kay Hesukristo lamang. Talino, kayamanan, kagandahan o kahit na mga relasyon, wala sa mga ito ang makakapagbigay ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa pananampalataya kay Jesus at sa kanyang sakripisyo sa krus na nagbayad para sa ating mga kasalanan. Isa pang grupo na tinukoy sa kasulatan na hindi makakamtan ang kaligtasan ay ang mga mapagkunwari. Si Jesus mismo ang nagkondena sa mga ganitong tao sa Mateo 23:3 na nagsasabi, "Kahabag-habag kayo, mga guru ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, isinasara ninyo ang pintuan ng kaharian ng langit sa harapan ng mga tao. Kayo mismo'y hindi pumapasok at hindi rin ninyo pinapapasok ang mga nais pumasok." Ang mga mapagkunwari ay yaong nagpapanggap na sila ay may kabanalan ngunit hindi tunay. Maaaring nagpapakita sila ng kabanalan tuwing linggo, maayos ang pananamit at nagtataas ng kamay sa pagsamba. Subalit sa ibang araw ng linggo, ang kanilang ugali ay katulad lamang ng iba pang abala sa makamundong gawain. Para sa kanila, ang kaligtasan at isang tapat na buhay ay simpleng mga nakagawian lamang at ginagamit nila ang simbahan bilang isang lugar ng social na pakikisalamuha kaysa isang lugar ng tunay na espiritual na debosyon. Ang pampublikong pagsamba ay bahagi ng kanilang routine, ngunit ang kanilang mga kilos at isip ay hindi sumasalamin sa buhay ni Kristo. Sa kabila ng mga taong ginugol sa simbahan, wala silang ipinapakitang tunay na bunga ng pananampalatayang kanilang sinasabing pinaniniwalaan. Nasa pintuan na sila ng kaharian, ngunit hindi pumapasok at hindi rin nila pinapapasok ang iba. Ibinabahagi ng Ebanghelyo ni Lucas 14:9-14 ang isang talinghaga ng isang pariseyo na itinuring ang sarili niyang matuwid at hinamak ang iba, habang pinuri ni Jesus ang mapagpakumbabang maniningil ng buwis na kinilala ang kanyang mga kasalanan at humingi ng awa ng Diyos. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng panganib ng pagmamatuwid sa sarili. Bukod dito, itinuturo ng Efeso 2:8-9 na ang kaligtasan ay isang biyayang kaloob sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi isang bagay na maaring ipagyabang bilang paalala sa atin tungkol sa mga panganib ng pagkukunwari sa espiritual na buhay. Ang panglimang kategorya ng mga taong nalalayo sa kaligtasan ay ang mga apostata. Ang tagang Pedro 12:20-22 ay matapang na tumutukoy sa grupong ito na nagsasabing, "Kung pagkatapos nilang makatakas sa karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, sila'y muling nasadlak dito at nadaig, mas masahol pa ang kalagayan nila ngayon kaysa noong una." Ang talatang ito ay nagpapakita ng matinding kapahamakan sa pagtalikod sa daan ng katotohanan matapos itong makilala. Para sa mga taong ito,
ang kanilang huling kalagayan ay mas mapanganib kaysa sa kanilang unang kalagayan. Mas mabuti pang hindi nila nakilala ang daan ng katuwiran kaysa pagkatapos nilang makilala ito ay talikuran ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan, ang aso ay bumabalik sa kanyang suka at ang baboy na nilinis ay muling naglulubog sa putikan. Ito ay sumasagisag sa mga taong minsang tinalikuran ng kanilang mga makasalanang gawain dahil sa impluwensya ng mga aral ng relihiyon, ngunit kalaunan ay bumabalik sa kanilang dating gawi na ipinapakita ang kanilang tunay na kalikasan. Ang mga taong ito ay panlabas lamang na nakikilahok sa mahahalagang gawain ng Kristiyano, bininyagan, nakikibahagi sa komunyon, at sumasali sa mga gawain ng simbahan, ngunit sa bandang huli, bumabalik sila sa makamundong pamumuhay at mga tukso nito na nagbubunyag ng kawalan ng tunay na pananampalataya. Ang kanilang pagbabalik sa lumang gawi ay nagpapakita na ang panlabas na paglilinis ay hindi nagpapabago sa likas na ugali. Ang ika-6 na kategorya ng mga individual na ayon sa kasulatan ay hindi maliligtas ay ang mga mapaglapastangan. Tinalakay ni Jesus ang paksang ito sa Mateo 12:31-32 kung saan binalaan niya na bagamat lahat ng uri ng kasalanan at paglapastangan ay maaaring mapatawad, ang paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay isang eksepsyon. Ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad, maging sa buhay na ito o sa darating pang buhay. May ilang tao na nilalait at binabaliwala ang papel ng Espiritu Santo na itinuturing na isang hindi mapapatawad na kasalanan, kaya't napakahalaga na mag-ingat sa pagsasalita tungkol sa Espiritu Santo. Iwasan ang paghamak, pakikisama o pagsali sa mga pangkat na minamaliit ang mga gawa ng Espiritu ng Diyos, sapagkat maaari itong magbunga ng pagpasok sa kasalanang ito. Sa huli, ang huling grupo na tinukoy sa kasulatan na hindi maaaring maligtas ay ang mga yaong pumanaw na. Hindi bihira para sa mga tao na lumapit sa mga pastor at mga lider ng relihiyon upang ipanalangin ang mga mahal sa buhay na pumanaw na sa mga libing. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na walang panalangin ang maaaring magbago ng kalagayan ng isang tao pagkatapos niyang mamatay. Ang kaligtasan ay makakamtan lamang habang ang tao ay nabubuhay. Sa kabila ng kamatayan, ito'y ganap na hindi na maaabot. Ang konsepto ng purgatorio na pinaniniwalaan ng ilan ay hindi tumutugma sa katotohanang nakasaad sa Biblia. Ang kaligtasan ay dapat maganap habang nabubuhay ang isang tao na nagdidiin sa kahalagahan ng pagbibigay ng buhay kay Jesus habang may panahon pa. Dapat maunawaan na ang ilan ay maaaring manatiling hindi maligtas, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal ng Diyos, kundi dahil hindi maaaring isantabi ang kanyang katarungan. Ang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal ay nang isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay para sa atin sa krus sa Kalbaryo, kahit nung tayo'y mga makasalanan pa. Matapos ang sakripisyong ito, kung ang isang tao ay piniling hindi maniwala, hindi yuyukod ang Diyos sa kanyang mga prinsipyo. Muli, hinihikayat ko kayong pag-isipan, tunay mo bang tinanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Ngayon na ang tamang oras kung hindi mo pa nagagawa ito. Ang konsepto ng pag-agaw, rapture, ay isang mahalagang paksa ng pag-uusap sa pagitan ng mga Kristiyano at maging sa mga wala sa pananampalataya. Ito ay higit pa sa isang inaasahang kaganapan. Ito ay isang banal na pangakong tiyak na magaganap. Bagamat hindi tiyak ang oras, malinaw ang sinasabi ng kasulatan. Sa 1 Thessalonica 4:15-17, sinasabi na tayong mga nabubuhay at nananatili hanggang sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga pumanaw na, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may malakas na utos, ang tinig ng arkanghel at ang trumpeta ng Diyos.
Ang mga pumanaw na naniniwala kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, tayong mga nabubuhay pa ay sasalubungin sila sa ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at mula sa sandaling iyon, palagi tayong makakapiling ng Panginoon. Ang inaasam-asam na kaganapang ito ay puno ng pag-asa at pananampalataya. Nag-aalok ng isang dakilang muling pagkikita sa Panginoon sa kalangitan, isang sandali na inaasahan ng bawat tapat na tagasunod. Ang pag-agaw ay lalo na para sa mga nagtuwid ng landas patungo sa pagtubos ni Jesus at tumalikod sa kasalanan. Ito ay nagpapakita na kahit gaano pa kabuti ang mga gawa o marangal ang intensyon ng isang tao, kung wala siyang pananampalataya at dedikasyon sa Diyos, hindi siya isasama sa pag-agaw, rapture. Bagamat may ilang nagsasabi na maaring mangyari ang pag-agaw ng higit sa isang beses na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon para sa mga hindi nakasama sa unang pagkakataon, wala namang ebidensyang biblikal na sumusuporta sa pananaw na ito. Kaya't napakahalagang gawin ang lahat ng iyong makakaya upang maging bahagi ng dakilang pangyayaring ito. Ang pag-agaw ay isang natatanging kaganapan, hindi ito mangyayari muli. Ang mga maiwan ay haharap sa kaguluhan at pag-uusig na dala ng Antikristo. Sa kabilang banda, ang mga maiagaw ay magsisimula ng walang hanggang buhay kasama ang Panginoon. Tinatamasa ang isang walang patid na relasyon kay Jesus. Hindi lamang nila maiiwasan ang mga kapahamakan ng impyerno, kundi mararanasan din nila ng lubos ang kagalakan ng buhay na walang hanggan. Ang kamatayan, ang huling kaaway, ay matatalo at hahatulan. Ang video na ito ay magbibigay ng malalim na pag-unawa sa kung ano ang pag-agaw, rapture. Panoorin ito ng mabuti sapagkat layunin nitong palakasin ang iyong pananampalataya at pawiin ang anumang pag-aalala mo tungkol sa pag-agaw. Ang salitang rapture ay tumutukoy sa isang mahalagang pangyayari sa Biblia kung saan kukunin ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Kristo Jesus mula sa mundo bilang paghahanda para sa kanyang makatarungang mga hatol sa panahon ng kapighatian. Mahalagang tandaan na bagamat hindi direktang binanggit ang salitang rapture sa Biblia, maraming talata ang tumutukoy sa mahalagang pangyayaring ito. Ang mga sanggunian tungkol dito ay matatagpuan sa mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos at Lucas, gayon din sa mga sulat at iba pang mga teksto. Bilang mga bahagi ng bagong tipan, pinatutunayan ng mga kasulatang ito ang inaasahang pangyayari na kilala bilang pag-agaw. Dahil sa kahalagahan ng nalalapit na pangyayaring ito, maraming mga katuruan ang umusbong tungkol sa pag-agaw na nagbunga ng iba't ibang pananaw at interpretasyon. Isang karaniwang ngunit maling palagay ay ang pag-aakalang ang pag-agaw at ang ikalawang pagdating ni Kristo ay iisang pangyayari. Subalit malinaw na ipinagkaiba ng mga tekstong biblikal ang dalawang ito. Ang Biblia ay tahasang naghihiwalay sa pag-agaw kung saan aangat ang mga mananampalataya upang salubungin si Jesus sa mga ulap tulad ng nakasaad sa 1 Thessalonica 4:17 mula sa ikalawang pagdating ni Kristo, kung saan babalik sa mundo ang mga naagaw kasama ni Kristo. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng pag-agaw at ikalawang pagdating ay napakahalaga. Sa pag-agaw, ang mga mananampalataya ay aakyat upang makapiling si Jesus sa himpapawid. Sa kabilang banda, sa ikalawang pagdating, sasama ang mga mananampalataya sa Panginoon pabalik sa lupa. Layunin ng pagbabalik na ito ang paghatol sa mga naiwan sa mundo na hindi tinanggap ang tanda ng hayop, ang pagbagsak ng Antikristo at ni Satanas, at ang pagsisimula ng 1,000 taong paghahari tulad ng inilarawan sa pahayag ni 19 at 20. Kaya't ang pag-agaw ay tumutukoy sa pangyayaring kukunin ang mga mananampalataya mula sa mundo
upang makapiling ang Panginoon sa mga ulap. Samantalang ang ikalawang pagdating ay ang pagbabalik nila kasama si Kristo upang magpatupad ng hatol sa mundo at itali si Satanas sa loob ng 1,000 taon. Pangalawa, ang pag-agaw ay magaganap sa isang kisap mata, hindi tulad ng unti-unting kaganapan ng ikalawang pagdating ni Kristo. Ayon sa 1 Corinto 15:22, sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay bubuhaying walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ang kaganapang ito ay mangyayari ng biglaan na malinaw na naiiba sa ikalawang pagdating, na isang malinaw na pangyayaring makikita ng lahat, gaya ng sinasabi sa Mateo 27:27, sapagkat kung paanong ang kidlat ay kumikislap mula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao. Pangatlo, ang pag-agaw ay isang pangyayaring maaaring maganap sa anumang oras, samantalang ang ikalawang pagdating ay nangangailangan ng katuparan ng mga partikular na propetikong pangyayari muna. Kaya't inaasahan na ang pag-agaw ay mauuna sa ikalawang pagdating. Maraming interpretasyon at paniniwala ang umiikot tungkol sa pag-agaw, ngunit ang Biblia ang nagbibigay ng pinakamaaasahan at detalyadong paliwanag ukol dito. Isang karaniwang maling paniniwala ay na ang pag-agaw ay para lamang sa mga taong moral. Subalit, malinaw na sinasabi ng Biblia na ang pag-agaw ay para sa mga tumanggap kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Gaano man kabuti ang iyong mga gawa, kung wala ang pagpapahayag na ito, may panganib kang maiwan sa pag-agaw. Nagbibigay ang Biblia ng malalim na aliw at pag-asa, lalo na sa mga nagdadalamhati sa pagkawala ng isang mahal sa buhay na sumampalataya kay Kristo. Sinasabi nito na ang mga namatay kay Kristo ang unang bubuhayin. Kaya't kung ang iyong mahal sa buhay ay isang tapat na tagasunod ni Jesus, may mabuting balita. Sila ang mauunang bubuhayin at sasalubong sa Panginoon sa hangin sa panahon ng pag-agaw. Ito ay dapat magdala ng malaking aliw at kagalakan. Maaari mong tanungin kung paano makapaghahanda para sa pag-agaw, rapture. Posible nga bang maghanda? Oo, posible. Ipapaliwanag ko kung paano mo maihahanda ang iyong sarili para sa napakahalagang pangyayaring ito. Una, yakapin ang isang buhay ng pananampalataya at katuwiran. Balikan ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Lucas 18:8. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Hayaan mong ang hamong ito ay magbigay inspirasyon sa iyo na patatagin ang iyong pananampalataya at maghangad ng katuwiran. Huwag magpapadala sa mga nagsasabing walang halaga ang mabuhay ng may katapatan at katuwiran. Tiyakin mong hindi lang sa salita mo binibigkas ang kalinisan, kundi ito rin ay iyong isinasabuhay sa tulong ng biyaya at karunungan mula sa Panginoon. Bukod dito, isang mahalagang bahagi ng paghahanda para sa pag-agaw ay ang masidhing pag-aaral ng mga aral ng Biblia. Magtakda ng layuning masusing pag-aralan ang kasulatan. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa salita ng Diyos at pag-unawa sa mga aral nito, ikaw ay nagiging isang maalam na lingkod, hindi nahihiyang gamitin ang salita ng katotohanan sa lahat ng aspeto ng buhay. Mahalaga na palaging magbasa, mag-aral at isabuhay ang mga turo ng Biblia at mag-ingat sa pagtangkilik sa mga bagong pahayag na lumilihis sa mga pangunahing katotohanan ng kasulatan. Tandaan na ang pagiging komplikado o mahiwaga ng isang aral ay hindi nangangahulugang ito ay totoo. Ang tunay na karunungan mula sa Diyos ay madalas ipinahahayag ng simple upang lahat ay maging handa sa paggawa ng mabubuting bagay.
Isa pang mahalagang aspeto ng paghahanda para sa pag-agaw ay ang pananatiling konektado sa isang komunidad ng mga tunay na mananampalataya. Gaya ng sinasabi sa Kawikaan 27, kung paanong pinapatalas ng bakal ang kapwa-bakal, gayon din naman ang tao ay nagpapatalas sa kapwa-tao. Mahalaga ang aktibong pakikilahok sa mga kapwa mananampalataya. Gaya ng kilalang kasabihan, may lakas sa pagkakaisa. Inaanyayahan tayo ng kasulatan na huwag pabayaan ang pagtitipon at iwasan ang anumang maaaring magdulot sa atin ng pagkakahiwalay mula sa mga kapwa mananampalataya. Ang ganitong pag-iisa ay kadalasang taktika ng kalaban, hindi utos mula sa Diyos. Ang ika-4 na hakbang sa paghahanda para sa pag-agaw ay ang palaging paghahanap ng patnubay at lakas mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, lalo na sa mga huling araw na ito. Ang panalangin ay nagpapanatili ng ating koneksyon sa Diyos at sumusuporta sa atin sa mga panahong maaari tayong makaramdam ng kalungkutan sa ating espiritual na paglalakbay. Ipanalangin ang patnubay at kalakasan ng Panginoon. Bagamat limitado ang ating sariling lakas, ang panustos ng Diyos ang nagsisiguro na tayo'y nananatiling matatag. Sa pagtatapos, habang nagsusumikap kang maghanda para sa pag-agaw, tandaan na nagbibigay ang Diyos ng mga palatandaan sa ating landas bilang gabay. Bagamat hindi tiyak ang oras ng pag-agaw sa Biblia, hinihikayat tayo na maging mapagmatyag sa mga tanda ng mga huling araw. Si Jesus mismo ang nagbigay diin sa mga palatandaang ito at binigyang halaga ang kahalagahan ng pagbabantay. Gaya ng kanyang itinuro at habang nagiging malinaw ang mga tanda sa ating panahon, lalo pang nagiging mahalaga na sundin ang mga kasulatan at ang mga partikular na tagubilin ni Jesus para sa pamumuhay sa mga huling panahon. Ang kanyang mga salita sa Mateo 4:33, kaya't kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyo na ito ay malapit na, nasa mga pintuan na, ay nagpapaalala sa atin na maging mapagmasid at handa. Sa video na ito, tatalakayin ko ang 3 mahalagang katuruan ni Jesus at ang praktikal na kaugnayan ng mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano. Ang unang tagubilin ni Jesus na makikita natin sa Mateo 24:46 ay nagbibigay diin sa mga pagpapalang naghihintay sa mga taong masigasig na tumutupad sa kanyang mga utos sa kanyang pagbabalik. Binigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng aktibong katapatan. Itinuturo na ang tunay na debosyon ay ipinapakita sa paggawa ng kanyang kalooban sa oras ng kanyang pagdating. Tiniyak niya sa atin na ang mga tapat na lingkod na aktibong naglilingkod sa Kanya ay tatanggap ng mga pagpapala. Ngunit ano ang ibig sabihin ng aktibong paggawa? Anong mga gawain ang dapat isagawa ng mga tagasunod ni Jesus sa Kanyang pagbabalik? Sa mga hamong panahon na ito, ang pagiging ligtas ay nangangahulugang tapat na isinasagawa ang mga tungkuling iniwan ni Jesus sa atin bilang kanyang mga tagasunod. Ibig sabihin nito, patuloy nating pinaninindigan ang misyong iniwan niya hanggang sa muli siyang bumalik ng may kaluwalhatian. Ipinaliwanag ni Jesus ang konseptong ito sa pamamagitan ng talinghaga ng mga talento na ipinapakita na ang matagpuang gumagawa ay nangangahulugan ng aktibo at masigasig na pagtupad sa ating mga tungkulin. Ginagawa ito ng buong husay at may tunay na pagnanasa para sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Isa sa mga tungkuling ito ay ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Iniutos ni Jesus sa kanyang mga alagad na ipalaganap ang Ebanghelyo bilang pangunahing bahagi ng dakilang komisyon. Ang utos na ito ay nananawagan sa bawat mananampalataya kay Jesus na aktibong makibahagi sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba. Ang ating dedikasyon sa pagpapalaganap ng mensahe ng kaharian ng Diyos sa halos 8 bilyong tao sa buong mundo
ay dapat manatiling matatag sa kabila ng anumang balakid o hamong ating haharapin. Ang pagpapalaganap ng disipulo ay isa pang misyon na ipinagkatiwala sa atin ni Jesus. Tulad ng sinasabi sa Mateo 28:20, iniutos ni Jesus at ituro ninyo sa kanila na sundin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang panawagan para sa mga disipulo ay lalong mahalaga ngayon na hinihikayat ni Jesus ang bawat mananampalataya na paramihin at palaguin ang mga disipulo kaya't pinapalago ang gawain ng kanyang kaharian. Ang mga tunay na disipulo ay yaong mga may kakayahang hubugin ang iba bilang mga tagasunod, tumutugon sa agarang pangangailangan para sa mga tapat na manggagawa sa kaharian ng Diyos, habang ginagabayan natin ang mga tao na palalimin ang kanilang relasyon sa Diyos. Hinihikayat silang mahalin, paglingkuran at katawanin siya. Tayo ay tunay na nabubuhay ayon sa utos ni Jesus. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawaing ito, sinisiguro natin na tayo ay aktibong gumagawa sa pagbabalik ng Panginoon. Isang mahalagang tagubilin ni Jesus kung paano mamuhay ng tama sa mga huling araw na ito ay ang manatiling espiritual na gising, iwasan ang mga bagay na maaaring maglayo sa atin sa tamang landas. Tulad ng sinabi sa Marcos 13:33, maging handa kayo, magbantay at manalangin, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Para sa mga Kristiyano, ang pagiging mapagmatyag ay nangangahulugang may tapat na debosyon sa panalangin. Tinatawagan tayong mga tapat na panatilihin ang isang mapagmatyag na espiritu, iwasan ang anumang uri ng espiritual na katamaran. Ito ay isang panawagan na magpakalalim sa panalangin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Sa tahimik na espasyo ng panalangin, natutuklasan natin ang mga mahalagang katangian tulad ng biyaya, aliw at pagtitiis na mahalaga upang malampasan ang mga balakid sa mga hamong panahon na ito. Upang makaiwas sa mga patibong at panlilinlang, ang mga kasalukuyang pagsubok ay nangangailangan na ikaw at ako ay maglaan ng sapat na oras sa Panginoon sa pamamagitan ng araw-araw na panalangin. Isipin ito. Ano ang kalagayan ng iyong buhay panalangin? Gaano karaming oras ang inilaan mo para sa panalangin bawat araw? Mahalagang kilalanin ang kahalagahan ng patuloy na panalangin upang maunawaan ang mga hangarin ng Diyos para sa iyo at ang mga hakbang na nais niyang gawin mo sa ngayon. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalamangan laban sa maraming balak ni Satanas. Hindi pa rin ito ganap na nauunawaan ng maraming mananampalataya na ang mundo ay araw-araw na umuunlad upang magkaanyo ayon sa plano ng Antikristo, na may layuning iligaw ni Satanas ang maraming tapat hanggat maaari. Subalit tandaan, siya ay isang bihasa sa pandaraya. Ang paglaan ng sapat na oras sa araw-araw na panalangin ay tumutulong sa atin na manatiling mapagmatyag at tumutugon sa mga babala ni Jesus na magbantay para sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Ang pagpapabaya sa ating pagbabantay sa mga huling araw na ito ay nangangahulugan ng pagpapabaya sa mahalagang payo na ito. Ang manatiling gising at alerto, sapagkat hindi natin alam ang eksaktong oras ng kanyang pagbabalik. Nagbabala sa atin ang Marcos 13:35-36, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang may-ari ng bahay. Baka siya'y biglang dumating at huwag kayong datnan na natutulog. Ang paalalang ito ay malinaw. Kailangan nating iwasan ang espiritual na pagkamanhid. Sa kontekstong ito, ang pagtulog ay hindi tumutukoy sa pisikal na pahinga, kundi sa kalagayan ng espiritual na kawalan ng kamalayan at pagpapabaya. Sa mga panahong ito ng kawalan ng katiyakan at pagbabago, napakahalaga na sundin ang payo na manatiling mapagbantay at nakatuon sa panalangin.
Ang eksaktong oras ng banal na pagbabalik ay nananatiling hindi alam. Ang pagiging gising at mapagmatsyag sa espiritu ay mahalaga upang maiwasan ang pagkabigla at maging handa sa mga hamon na darating. Binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pananatiling nakatuon at hindi pagiging kampante o pabaya tungkol sa kaharian ng Diyos o sa nalalapit na pagbabalik ni Kristo sa kanyang mga turo tungkol sa pamumuhay sa mga huling panahon. Pinaaalalahanan niya tayo na manatiling mapagbantay dahil hindi natin alam ang oras ng kanyang pagbabalik. Dapat nating labanan ang pagiging abala sa mga pansamantalang uso o distractions na maaaring magpabaya sa atin sa kanyang mga babala. Bawat mananampalataya ay hinikayat na manatiling mapagmatsyag, umaasa sa pagbabalik ng Panginoon at iwasan ang anumang bagay na maaaring magpahina sa ating espiritual na focus o pananampalataya. Ang pagiging mapagbantay ay nangangahulugang aktibong pagsisikap na pangalagaan ang ating pangunahing paniniwala at pananampalataya kay Jesus. Inuuna ang lahat na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya habang iniiwasan ang anumang bagay na maaaring maglayo sa ating mga puso. Ang ikatlong babala ni Jesus ay matatagpuan sa Lucas 21:31-35, kung saan binibigyang diin niya ang pagbabantay na huwag hayaang mabigatan ang ating mga puso ng labis at mga alalahanin sa buhay dahil ang mga ito ay maaaring bigla tayong mahulog sa bitag. Binalaan niya tayo sa mga panganib ng pagbagsak sa walang saysay at walang kontrol na mga gawi na maaaring maging laganap sa mga huling araw. Pinaalalahanan tayo ng mga katulad na sitwasyon na nangyari noong panahon ni Noe, Sodom at Gomora at Babylonia na lahat ay nakaranas ng pagkawasak. Sinasabi ng mga kasulatan na bago ang mga kalamidad na ito, ang mga tao ay lubos na abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, kumakain, umiinom at nag-aasawa, ganap na pinapabayaan ng Diyos at ang kanyang mga babala. Sa ngayon, natatagpuan natin ang ating sarili sa isang katulad na sitwasyon kung saan marami ang unti-unting nakakalimot sa Diyos, naiimpluwensiyahan ng mga kasinungalingan at panlilinlang na pinalaganap ng kaaway sa pamamagitan ng mga impluwensya ng kultura, media at maging ng mga sistemang pampulitika. Ipinahayag din ni Jesus na ang iba ay maaaring maligaw sa tamang landas, hindi direktang sa pamamagitan ng makasalanang mga gawain, kundi dahil sa mga alalahanin sa buhay. Kaya't mahalagang manatiling mapagbantay sa mga presyur na maaaring magpahina sa pananampalataya ng iba. Sa kabila ng mahihirap na panahon, kailangan nating tiyakin na walang bagay na magpapahina sa ating alab para sa Diyos. Huwag kailanman hayaang ang pagkabalisa ay makapagpahina sa iyong pananampalataya. Sa halip, hayaan mong ang iyong pananampalataya ang magpalaya sa iyo mula sa mga pagkabalisa na bumabalot sa marami sa ngayon. Mga minamahal na kaibigan, matapos pakinggan ang mga tagubilin mula mismo sa Panginoong Hesus, paano tayo dapat tumugon? Ayon sa ikalawang sulat kay Timoteo 3:1-2, nabubuhay tayo sa mapanganib na mga panahon. Sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim, mayabang, mapang-abuso, masuwayin sa kanilang mga magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang pagmamahal, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi bukas sa kabutihan, taksil, padalos-dalos, mayabang, at mas pinipili ang kalayawan kaysa sa Diyos. Panatilihin nila ang anyo ng kabanalan, ngunit itatakwil ang tunay na diwa nito. Mula sa mga ganitong tao, dapat tayong umiwas. Malinaw ang tagubilin na ito. Kailangan nating maging mapanuri at umiwas sa mas malawak na lipunan. Iwasan ang anumang grupo na nagpapakita lamang ng panlabas na kabanalan, ngunit salungat sa kapangyarihang nagpapabago ng isang makadiyos na buhay.
Ang kanilang mga kilos o sinusuportahan ay kadalasang sumasalamin sa isang pamumuhay na suwail sa salita ng Diyos. Habang inaabangan natin ang pagbabalik ng Panginoon ng may pag-asa at pananabik, dapat nating mahigpit na panghawakan ang ating pagpapahayag ng pananampalataya at buong puso nating ipaglaban ang pananampalatayang ibinigay sa atin. Manatili tayong matatag, hindi nagbabago at palaging matapat. Tandaan na sa kanyang pagbabalik, gagantimpalaan ng Panginoon ang mga matiyagang nagtuon sa kanya at inialay ang kanilang buhay upang siya'y kalugdan. Sa pahayag 22:12 sinasabi, "Narito, ako'y darating na agad at dala ko ang aking gantimpala upang ibigay sa bawat isa ayon sa kanyang gawa." Napag-isipan mo na ba kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay? Ano ang isang bagay na pipiliin mong panghawakan kung ilang saglit na lamang at papasok ka na sa kawalang hanggan? Ang mga nakaranas ng halos kamatayan ay madalas na nakikita ang kanilang buhay na biglang nagbabago. Sa mga ganitong sandali, nagiging walang halaga ang lahat ng bagay at isang bagay lamang ang natitira: si Kristo Jesus. Sa harap ng kamatayan, nagiging malinaw na sa kabila ng ating mga tagumpay at pagsusumikap sa lupa ang ating relasyon kay Kristo na naging posible sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, ang may tunay na halaga. Samahan mo ako habang masusing tinatalakay ang makapangyarihang mensaheng ito at tuklasin ang walang hanggang katotohanan ng krus ni Kristo na nag-aalok ng kaligtasan sa ating kaluluwa at nagbibigay sa atin ng pangako ng buhay na lampas sa kamatayan. Ang mensaheng ito ay napakahalaga at tinatawag ka ng Diyos na bigyan ito ng buong pansin. Huwag hayaang may makalampas. Buksan ang iyong puso upang yakapin ito ngayon. Hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na sandali. Binibigyang diin ng Galatia 6:14 na ang ating pangunahing ipinagmamalaki ay dapat ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw na sinasabi sa talata na dapat tayong magmalaki lamang sa krus ng ating Panginoong Hesukristo kung saan ang mundo ay patay na sa atin at tayo'y patay na sa mundo. Ipinapahiwatig nito na sa mas malawak na pananaw, ang ating mga tagumpay at hangarin sa lupa ay walang halaga kumpara sa pananaw na walang hanggan. Isipin ang isang tao na humaharap sa katotohanan ng nalalapit na kamatayan. Halimbawa, isipin ang isang negosyanteng naghanda ng husto para sa isang mahalagang pagpupulong na nakatakda sa susunod na linggo. Sa harap ng posibilidad ng kamatayan, ang kahalagahan ng pagpupulong na ito ay biglang naglalaho, nagiging isang maliit na detalye sa kanyang kwento ng buhay. Ang dating walang humpay niyang paghabol sa yaman ay hindi na pumapasok sa kanyang isip at ang sigla niya sa kanyang paboritong koponan sa football ay humupa. Maging ang kanyang minamahal na tahanan na dating itinuturing na mahalagang ari-arian ay tila maliit na bagay na lamang. Mga kaibigan, ang mensaheng ito ay nagsisilbing paalala na ang mga bagay na madalas nating bigyang pansin at pahalagahan ay sa huli walang kabuluhan sa harap ng kawalang hanggan. Ang kayamanan, mga material na ari-arian at maging ang ating mga tagumpay ay naglalaho kapag ikinumpara sa mahalagang tanong ng ating patutunguhan sa walang hanggan. Sa sentro ng pananaw na ito ay ang krus ni Kristo na mahalaga sa pagtukoy kung saan tayo pupunta sa kawalang hanggan. Mahalaga na bawat isa sa atin ay tanggapin at isapuso ang mensaheng ito dahil ang kamatayan ay tiyak na darating sa atin lahat. Kapag papalapit na ang kamatayan, ang lahat ng ating mga alalahanin at maling prioridad sa buhay ay naglalaho parang usok sa hangin. Alam natin ito sa kaibuturan ng ating puso, ngunit madalas ang ating paghabol sa tagumpay, pagkilala at mga material na bagay ay nagiging hadlang sa ating fokus sa tunay na mahalaga, ang ating relasyon sa Diyos.
Dapat nating tanungin ang ating sarili, ano ang tunay na walang hanggan? Hayaan nating buksan tayo ng pagkaunawang ito at hikayatin tayong muling suriin ang ating mga pinahahalagahan upang maituwid natin ang ating buhay sa mga walang hanggang katotohanan. Ang pagninilay sa kung ano ang nasa kabila ng ating pisikal na buhay ay nagdadala ng seryosong pag-iisip tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ano ang naghihintay sa atin sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa buhay? Ano ang naghihintay sa atin sa kabila ng pintuan ng kamatayan? Habang ang ilan ay nag-iisip tungkol sa mga konsepto tulad ng purgatorio o pagtulog hanggang sa muling pagkabuhay, nililinaw ng Hebreo 9:27 na nagsasabing itinakda sa mga tao na mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang banal na kasulatang ito ay nag-aalis ng anumang kalabuan tungkol sa isang pansamantalang kalagayan. Pagkatapos ng kamatayan, pinagtitibay ang katiyakan ng banal na paghuhukom na sumusunod sa ating paglalakbay sa lupa. Ang konsepto ng purgatorio ay naglalaho sa harap ng tiyak na katotohanan ng paghuhukom ng Diyos. Mga kaibigan, ang pagkilala sa katiyakan ng banal na paghuhukom ay dapat na lubusang magbago ng ating pamumuhay. Alam na ang isang banal at walang hanggang Diyos ay masusing susuriin ang bawat aspeto ng ating buhay. Tayo ay pinipilit na mamuhay ng kakaiba. Bawat salitang ating bibigkasin, bawat kilos na ating gagawin ay isa sa ilalim sa pagsusuri. Ang paghuhukom ay malapit na, naghihintay sa likod ng abot-tanaw at napakahalagang maunawaan na may isang mahalagang bagay na magtatakda ng kapalaran ng ating mga kaluluwa. Sa 1 Corinto 1:18, pinaaalalahanan tayo ng kahalagahan ng krus. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Pag-isipan ang pagkakaibang ito. Sa mga napapahamak, ang mensahe ng krus ay maaaring magmukhang walang saysay, ngunit sa mga naliligtas, ito ang mismong kapangyarihan ng Diyos. Ang krus ay malinaw na naghihiwalay sa landas ng kapahamakan at sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagkakapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus, nagiging posible ang kapatawaran at kaligtasan para sa lahat. Gaya ng binigyang diin sa Galatia 6, ang matibay na pahayag ni Pablo na "Wag nawang mangyari sa akin" ay nagsisilbing makapangyarihang paalala na ituon lamang ang ating pagmamataas kay Kristo. Tinatawag niya tayo na itutok ang ating mga mata kay Jesus, na tingnan ang krus at magtiwala sa Kanya na nagsimula at magtatapos ng ating pananampalataya. Ang krus ay hindi lamang isang simbolo ng pag-asa, kundi isang malalim na patotoo sa walang hanggang pagmamahal at sakripisyo na nagbibigay ng katiyakan ng ating kaligtasan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nadadala ng mga tukso at distractions na nagpapalayo sa atin mula sa tunay na kahulugan ng krus. Naakit ng mga pang-akit ng tagumpay sa mundo, nasisiyahan sa mga personal na ambisyon at nahuhumaling sa mga pansamantalang kasiyahan sa buhay. Kadalasan, nakakalimutan natin ang walang hanggang kabuluhan ng krus. Kapag tiningnan sa liwanag ng walang hanggan, ang mga paghahangad na ito sa lupa ay tila walang halaga kumpara sa pangmatagalang impluwensya ng krus na malinaw na naghihiwalay sa mga nasa landas ng kapahamakan mula sa mga nasa landas ng kaligtasan at nagsisilbing batayan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Habang dumadaan tayo sa mga komplikasyon ng buhay, mahigpit na hinihikayat tayo ng mga turo ng mga apostol na ituon ng ating pansin sa kapangyarihang nagpapabago ng krus. Tinatawag tayo na pagnilayan ang malalalim na katotohanang inihahayag ng mga banal na kasulatang ito, lalo na habang isinasaalang-alang natin ang nalalapit na paghuhukom at ang kapangyarihang nagbibigay buhay ng krus.
Sa isang mundong nangangailangan ng ating pansin, kinakaharap natin ang walang katapusang mga distraction na sumusubok na ilayo tayo mula sa krus. Mahalaga na panatilihing sentro ng ating buhay ang krus, isang patuloy na paalala na huwag tayong maligaw sa mga walang kwentang gawain at pansamantalang ilusyon, kundi hanapin ang malalim at walang hanggang kahulugan na taglay nito. Madaling itulak tayo ng lipunan tungo sa pagpapalakas ng sarili, hinihikayat tayong magmalaki sa ating mga gawa at sariling katuwiran na nagtataguyod ng paniniwala sa sariling kakayahan batay sa ating mga inaakalang kabutihan. Ang pananaw na ito ay nagtutulak ng isang maling pagtingin na hindi pinapansin ang mas malalim na katotohanan ng ating pagkatao. Ang banayad na mga paalala ng ating mabubuting gawa, ang ating kabaitan, pagmamahal, responsibilidad, pagtulong sa komunidad at pangangalaga sa pamilya ay madalas na binibigyang puri. Pinupuri ang ating moral na katuwiran at pagsunod sa batas na nagtutulak sa marami na ituring ang kanilang sarili bilang mga mabubuting tao. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay laganap sa maraming kultura sa buong mundo na hindi lamang naapektuhan ang mga hindi naniniwala kundi pati na rin ang kanilang pag-unawa sa likas na pagiging makasalanan at ang mabigat na mga kahihinatnan nito. Ang malawakang kamangmangan tungkol sa ating makasalanang kalikasan ay eksaktong tinutugunan ng mga talata sa Biblia tulad ng Roma 3:23 na nagsasabing, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Gayon din, binabalaan tayo ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa kabila nito, marami pa rin ang namumuhay sa ilusyon ng kanilang sariling katuwiran na sa huli inilalayo sila sa kaligtasang iniaalok ng libre sa pamamagitan ni Kristo hanggang sa huli na ang lahat. Higit pa rito, ang pangkaraniwang pagtingin sa kasalanan bilang mga mabibigat na pagkakasala o malalaking moral na pagkukulang ay tuluyang binabaligtad ng mensahe ng Ebanghelyo na nagsasabing tayong lahat ng walang exception ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang nagpapahiwatig kundi matapang na nagtatakda na ang lahat, maging ang mga itinuturing ng lipunan na mabubuti at mararangal, ay likas na makasalanan sa harap ng banal na Diyos. Ang matapang na pahayag na ito ay madalas na nagdudulot ng pagkagulat at pagkagalit na nagiging sanhi ng pagtanggi ng marami sa bansag na makasalanan at sa halip ay kumakapit sa kanilang pinaniniwalaang katuwiran. Bilang resulta, ang mensahe ng Ebanghelyo ay nagiging isang hadlang, tinuturing na nakakasakit at hindi maiintindihan ng mga tumatangging kilalanin ang kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Ang pagtutol na ito ay pinalalakas pa ng isang mundong madalas itinuturo na sapat na ang personal na tagumpay at moralidad upang makamit ang pabor ng Diyos. Maraming kumakapit sa kanilang mga mabubuting gawa at moral na integridad, naniniwalang sapat ang mga ito upang itatag ang kanilang katuwiran sa harap ng Diyos. Nadadala ng panlililang na ito, itinuturing nilang hindi na kailangan ang mensahe ng krus, inaakalang kaya nilang makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Ang ilusyon na ito ay pinapalaganap ng mga pamantayan ng lipunan na nagpapahiwatig ng kawalang halaga ng krus sa makabagong panahon. Ngunit mahalagang hamunin ang maling paniniwalang ito at yakapin ang hindi komportabling katotohanan. Ang ating mga personal na kabutihan ay hindi sapat para sa pagtubos. Kailangan nating harapin ang katotohanan na ang ating sariling katuwiran ay hindi makapagliligtas sa atin.
Hindi maikakaila ang lumalalang kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng tao sa kasalukuyan, isang mabilis na tingin lamang sa anumang smartphone o internet device ay nagpapakita ng global na kalagayan ng puot. Nakikita natin ang pagtaas ng mga pagpatay, armadong labanan at terorismo na walang katulad sa nakaraang 90 taon. Ang lawak ng pagkawasak ay nakakaindak na may mas maraming buhay na nawala dahil sa mga digmaan sa nakalipas na 200 taon. Ang nakalipas na siglo lamang ay may tinatayang 203 milyong tao ang nasawi sa mga labanan, habang sa nakaraang dekada, tinatayang 2 milyong bata ang namatay at isa pang 4 hanggang 5 milyon ang napinsala dahil sa digmaan. Ang mga madilim na katotohanang ito ay nagpapahirap na ipagwalang bahala ang lapit ng banal na paghuhukom. Ngunit maging ang rapture man ang unang mangyari o tayo'y pumanaw tungo sa kawalang hanggan, ang mahalagang tanong ay nananatili. Handa na ba tayong harapin ang ating lumikha sa kalagayan natin ngayon? Mayroon ba tayong relasyon kay Jesus? Pakinggan ang panawagang ito. Itabi ang mga distractions at mga alalahanin ng pang-araw-araw na buhay. Sa huli, ang tunay na magbibilang ay ang iyong relasyon kay Jesus, ang balanse sa iyong bank account, katayuan sa lipunan, dami ng mga tagasunod sa Instagram o anumang sukatan ng impluensya sa social media ay walang halaga. Ang kahandaan lamang ng iyong kaluluwa ang mahalaga. Sa mga sandaling ito, ialay natin ang ating mga puso sa Panginoon, magsisi at magpasiyang maging tapat sa katotohanan anuman ang kapalit. Manalangin tayo para sa gabay ng Diyos patungo sa mga bagay na espiritual at kalayaan mula sa mga tiwaling tanikala na gumagapos sa mundo. Naway ang ating pagmamahal sa Diyos ang maging gabay ng ating mga kilos at magbigay sa atin ng katiyakan tungkol sa ating walang hanggang patutunguhan. Amen.